Sa madilim na silid, nagtipon sina Tanggol, Ramon, at ang kanilang mga kasama. Mabigat ang katahimikan, bawat isa'y inuulit sa isip ang mga nangyari. Mariin ang tinig ni Ramon. Wala nang atrasan. Panahon na para panagutin ang gereros. Dapat matapos ang laban na ito. Samantala, lihim na nakipag-usap si Punggay sa kaibigang pulis. Matatag ang kanyang tinig. Handa siyang tumulong kay Tanggol upang dalhin ang gereros sa hustisya. Ngunit narinig siya ni Hector. Malamig ang kanyang tinig. Ulitin mo, ano ang narinig ko? Sagot ni Punggay. Hanggang sa katotohanan. Tumawa si Hector. Sana alam mo ang kapalit niyan. Sa publiko, nagngit-ngit ang galit. Matapos ang live video ni Brando na naglantad sa mga krimen ng gereros, sumabog ang komento ng bayan. Wika ni Roda kay Tinding. Handa na ang tao. Naunawaan ni Tinding na ang galit ng masa ay kailangang gawing kilusan. Ang kanilang tinig gawing aksyon. Tahimik na nakatayo si Tanggol, nakapamewang, nakatitig sa mapa sa mesa. Pula ang mga marka, mga pangalan at lugar na dati ay iniiwasan, ngayoy tumatawag sa kanila. Isa-isa niyang tinitigan ang mga kasama. May sugatan pa, may pagod at takot sa mga mata. Ngunit higit sa lahat, ang galit na naipon. Mabagal niyang wika. Kung aatras tayo ngayon, hindi na tayo muling babangon. Tumango si Ramon, mariin. Kahit mamatay tayo, wala nang inosenteng madadamay. Biglang sumugod si Tambor. Hingal, hawak ang telepono. Masamang balita, wika niya. Ipinakita ang live feed mula sa kampo ng gereros. Sa gitna, isang lalaking nakagapos, duguan, umiiyak. Whistleblower siya, bulong ni Tambor. Bumigat ang katahimikan. Sa likod, umalingaw-ngaw ang tinig ng pinuno ng gereros. Ito ang kapalaran ng mga taksil. Mariing sinuntok ni Ramon ang mesa. Nabasag ang baso. Hindi na ito laban lang, sigaw niya. Ito'y digmaan. Sa madilim na paradahan, iniabot ni Punggay sa kaibigang pulis ang mga dokumento. Mga pangalan, bank account, pirma ng mga utos. Nanginginig ang tinig niya. Nandito ang lahat. Ngunit hindi niya napansin si Hector na nakamasid. May luha sa mata, kamay sa bulsa, lumapit si Hector. Hanggang saan ang tulong mo? Sagot ni Punggay, hanggang sa katotohanan. Tumawa si Hector. Sana alam mo ang presyo. Samantala, lalo pang sumabog ang galit ng bayan. Ginamit ni Tinding ang bawat komento, bawat sigaw upang tawagin ang masa sa isang rally. Ang galit ng tao ay naging apoy. Apoy na magpapaigting sa digmaan laban sa gereros. Nagsimula ang rally, libu-libong tinig ang sabay na sumisigaw para sa hustisya. Ngunit mula sa bubong, dumaan ang bala ng sniper. Kumalat ang takot. Bumagsak si Brando. Duguan ngunit buhay. Dinala siya sa ospital. Mahina niyang wika. Huwag kayong titigil. Ipagpatuloy ang laban. Dumating si Tanggol sa ospital. Hinawakan ni Brando ang kanyang kamay, bulong. May katotohanan kang hindi pa alam. Ang pinuno ng gereros ay kamag-anak mo. Nanlaki ang mata ni Tanggol. Ngunit bago siya makasagot, sumugod ang mga armadong lalaki. Umalingaw-ngaw ang putukan. Sigawan, dugo, at takot ang pumuno sa paligid. Hinila ni Ramon si Tanggol. Pinrotektahan si Brando sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng labanan, tumugod si Roda, hawak ang baril. Ako ang saksi. Ako ang susi, sigaw niya. Ngunit biglang tinamaan, bumagsak sa bisig ni Tinding. Huling salita niya, ipagpatuloy. Gabing iyon nagkawatak-watak ang lahat. Nawala si Punggay. Biglang lumitaw si Hector sa publiko. Itinatanggi ang lahat at inaakusahan si Tanggol na sanhi ng kaguluhan. Kinabukasan, idineklarang wanted si Tanggol. Ngunit sa anino, isang sulat ang dumating sa kanyang kamay mula sa ina na matagal nang itinuturing na patay. Nakasulat, Anak, panahon nang malaman mo ang katotohanan. Dugo ng gerero ang dumadaloy sa iyo. Ngunit ikaw ang wawakasan sa sumpa. Napaiyak si Tanggol,
Nanginginig ang kamay. Naunawaan niyang ang laban ay hindi na lamang laban sa kaaway, kundi laban sa sariling dugo, nakaraan at kapalaran. Palapit na ang mga armadong puwersa. Malinaw, wala nang balikan. Magsisimula ang digmaan at hindi lahat ay makakabalik ng buhay. Samantala, pinanood ni Don Gustavo ang balita sa kanyang mansyon. Sumabog sa galit, sinisi si Miguelito. Halos maging marahas ang kanilang pagtatalo. Sa sandaling iyon, bumagsak si Erica, duguan sa kanyang pagbubuntis. Agad na kumilos si Jackie upang dalhin siya sa ospital. Ngunit sa daan, hinarang ang kotse ni Melito ng mga armadong lalaki. Yumanig ang sasakyan sa putukan. Lahat ay natigilan. Mula sa dilim, lumitaw si Tanggol. Walang pag-aalinlangan, pinaputukan niya ang gereros. Sa gitna ng panganib, lumabas si Miguelito, tinawag ang kanyang mga tauhan. Lalong dumilim ang gabi at lalong nag-alab ang apoy ng digmaan. Handang-handa sina Ramon at ang kanyang mga kasama. Biglang sumabog ang mga kalsada sa labanan, habulan, putukan at madugong sagupaan. Sa gitna ng kaguluhan, matatag na tumayo si Miguelito, mariing wika, hindi siya susuko. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay. Harap-harapan silang nagtagpo ni Tanggol. Parehong determinado, parehong handang lumaban hanggang wakas. Amoy pulbura ang hangin, at sa kanilang mga mata nagliliyab ang sugat ng nakaraan at galit na matagal nang naipon. Hindi ito ang laban na pinili ko. Mariing wika ni Tanggol, hawak ang baril na nanginginig. Ngunit pinilit mo ako. Ngumisti si Miguelito, dugo ang noo kumikislap. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Wala nang atrasan. Sa likod nila, desperadong lumalaban si Ramon upang protektahan sina Jackie at Erica. Malabo na ang paningin ni Erica. Bawat hinga puno ng sakit at takot. Huwag kang susuko, pakiusap ni Jackie, pigil ang luha. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Ramon. Isang lihim na mensahe. Paparating ang mga reinforcement. Hindi lang gereros, kundi iba pang puwersa. Sa di kalayuan, sumabog ang isang kotse at mula sa usok lumitaw si Don Gustavo, hawak ang kanyang baston ng kapangyarihan. Tigil! Sigaw niya, ngunit walang nakinig. Isa sa kanyang mga gwardya ang bumagsak sa bala. Napagtanto ni Gustavo, ang apoy na kanyang sinindihan ay hindi na niya kayang patayin. Sa loob ng sasakyan, bumigkas si Erica ng pangalan. Mahina ang tinig. Hindi kay Miguelito ang bata. At agad siyang nawala ng malay. Nanlaki ang mga mata ni Jackie. Parang kidlat ang revelasyon sa gitna ng digmaan. Narinig pa ni Tanggol, kaya't sandaling bumaba ang kanyang baril. Sinamantala ni Miguelito ang pagkakataon at sumugod. Nagkaroon ng marahas na sagupaan. Agawan sa baril, gumulong sa kalsada, putukan sa lahat ng direksyon. Ito ang ating kapalaran, sigaw ni Miguelito. Hindi, mariing tugon ni Tanggol. Ito ang wakas ng kasinungalingan. Isang malakas na suntok ang nagpabagsak kay Miguelito. Ngunit bago siya mawala ng malay, ngumiti siya ng misteryoso. Huli na, nasa loob na sila. Dumating ang mas malaking puwersa. Mga armadong lalaking may kakaibang simbolo. Sumiklab ang bagong labanan, mas brutal, mas madugo. Pilit na nagmaneho si Ramon, ngunit hinabol sila ng mga nakamotorsiklong armado. Naging bangungot ang mga lansangan, bitag ng liwanag at anino, kamatayan sa bawat sulok. Sa ospital, dinala si Erica sa operating theater. Sa labas, nakaluhod si Jackie, nagdarasal, puno ng pagsisisi. Sa isang sulok nakatayo si Pilar, hawak ang sobre. Alam niya, panahon ng ibunyag ang katotohanan. Ang bata sa sinapupunan ni Erica ay may dugong mula sa isang lalaking matagal nang pinaniniwala ang patay. Sa lansangan, duguan, ngunit matatag si Tanggol.
Sa kanyang mga mata ay refleksyon ng kaguluhan. Naunawaan niya, hindi nakapangyarihan ang laban, kundi dugo, pamilya, at mga lihim na matagal nang nakabaon. Habang humuhupa ang putukan, malinaw kay Tanggol. Ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na digmaan. Bawat desisyon may kapalit na buhay. Sa malayo, ang apoy at usok ay nagbigay daan sa nakakatakot na katahimikan. Mas mabigat kaysa putukan. Sa katahimikan, nabasag ang mga puso, nabunyag ang mga lihim, at nagbago ang kapalaran. Matatag na hinabol ni Tanggol si Miguelito. Sobra na. Wala nang inosenteng dapat mamatay. Samantala, hinabol ni Ramon si Don Gustavo. Mag-ama, magkaibang landas, parehong puno ng galit, sakit, at panata ng paghihiganti. Gumigising na ang bayan sa mga krimen ng gereros at lalong tumibay ang paninindigan ni Tanggol at ng kanyang mga kasama. Sa mansyon, umalingaw-ngaw ang desisyon, isang putok. Ngunit hindi si Ramon, kundi si Don Gustavo ang tinamaan, sugatan sa balikat. Sa ulap ng usok at pulbura, nagtagpo ang kanilang mga mata. Tapos na, mariin na wika ni Ramon. Sa kanyang tinig ay galit, sakit, at kapatawarang hindi kailanman maibibigay. Dumating ang mga autoridad, kumislap ang mga kamera, kalabog ng posas, nagwakas ang mahabang gabi ng kapangyarihan. Nang maapula ang apoy, nagtipon si Ramon at ang kanyang mga anak sa guho, sugatan, pagod, ngunit nakatayo pa rin. Walang sigaw, tanging hinga at pagsilang ng bagong pag-asa. Alam nilang hindi pa tapos ang laban, ngunit gabing iyon nabawi nila ang dignidad at lakas ng katotohanan na kayang gisingin ang bayan. Sa pagsikat ng araw, malinaw ang panata. Hindi na muling maghahari ang dilim hanggat handa ang tao na lumaban. Biglang sumara ang pinto. Pumasok si Tanggol, duguan ng noo, hingal. Hindi pa tapos ang laban, mariin niyang wika. Tumitig siya kay Miguelito, nakayuko sa takot. Kung hindi ako karapat-dapat, bakit ako buhay pa? Kumalat ang tensyon. Tumayo si Roberto, mabigat ang tinig. Ano ang ibig mong sabihin? Sa labas, lumakas ang sirena. Biglang ipinakita ni Jackie ang telepono. May dumating na video, bulong niya. Sa screen, lumitaw si Don Julio. Buhay, nakangiti, hawak ang folder. Akala niyo patay na ako? Narito ang listahan, mga pangalan, pera, petsa. Natigilan ng lahat. Nabunyag ba ang katotohanan o mas malaking bitag ang nagsimula? Sa madilim na bodega, nakaposas si Emil. Habang nakatayo sa harap niya si Brando, matalim ang mga mata. Sinabi ko na sa'yo, Emil, kapag gumalaw sila, gagalaw ako. Ipinakita niya ang mga dokumento, resibo, bank transfers, mga pirma ng gerero. Isang pindot lang, lalabas ang lahat. Nanginginig ang tinig ni Emil. May mga inosente. Ngumiti si Brando, malamig. Sa digmaan, walang inosente. Kumalat ang balita sa bulwagan. Sa labas, dagsa ang media. Sa loob, kaguluhan. Biglang tumunog ang telepono ni Roberto, isang hindi kilalang numero. Malamig ang tinig ng bise-alkalde. May 10 minuto ka. Kung hindi mo ibibigay si Tanggol, ilalantad ko ang lahat, pati ang mga pangalan ninyo. Lahat ay tumingin kay Tanggol. Mariing wika ni Jackie. Hindi, kapag isinuko natin siya, tapos na tayo. Ngunit sa takot at galit, itinaas ni Miguelito ang baril. Isang buhay kapalit ng lahat. Umalingaw-ngaw ang putok, ngunit hindi mula sa baril ni Miguelito. Siya mismo ang tinamaan sa balikat. Si Tanggol ang nagpaputok sa sahig upang pigilan siya. Walang pagtataksil, sigaw niya. Kung may lalaban, ako ang lalaban. Sa sandaling iyon, sumugod ang mga armadong lalaki. Namatay ang ilaw, usok at sigawan ng pumuno sa paligid. Bumagsak si Jackie, hinila ni Rigor. Sugatan si Roberto, iniabot ang telepono. May plano ako, ilantad natin ang katotohanan. Tinitigan siya ni Tanggol. Ikaw rin? Tumango si Roberto, luha sa mata. Panahon na,
ngunit huli na. In-upload ni Brando ang file, ngunit bago pa kumalat, mas malaking file ang lumabas laban sa Guerreros, laban kay Brando, laban sa makapangyarihan. Sa video, narinig ang tinig ni Don Julio. Ginamit nila ako. Nabigla ang lahat. Sa bubong, nakatayo sina Tanggol at Jackie, duguan ngunit buhay. Hindi pa tapos, bulong ni Jackie. Mapait ngunit matatag ang ngiti ni Tanggol. Ngunit ngayon alam na ng lahat ang katotohanan. Sa ibaba, umalingaw-ngaw ang sigaw ng bayan. Pumasok ang digmaan sa bagong yugto. Sa gilid ng lungsod, sa madilim na bodega, inilatag ni Tanggol ang mga dokumentong may mantsa ng dugo at langis. Mga resibo, bank transfers, at isang sikretong ledger. Patunay kung paanong nilimas ng Guerreros ang kaba ng bayan. Nanginginig si Lucio, itinuro ang isang pirma. Ito si Miguelito. Bawat salita'y parang bala. Namilog ang noo ni Tanggol. Hindi lang ito pagnanakaw, ito'y sindikato, itinayo sa politika, dugo, at buhay. Sa ibang bahagi ng lungsod, balisa si Roberto. Ang perang ibinigay niya kay Ilusio ay hindi tulong, kundi suhol upang patahimikin ang konsensya. Alam niyang, kapag lumabas ang katotohanan, madadamay ang pangalan niya. Ang pangakong hindi kita iiwan ay naging tanikala. Biglang lumitaw sa kanyang telepono ang larawan, kotse ni Erica, basag ang salamin, nabahira ng dugo. Parang bala sa kanyang dibdib. Sa ospital, kaguluhan. Duguan si Erica, maputla ngunit buhay. Hawak siya ni Santino, umiiyak, paulit-ulit. Kasalanan ko. Alam niyang ang habulan kanina ay hindi aksidente. May humahabol sa kanila at hindi ordinaryong kaaway. Sa pasilyo, nagharap sina Don Gustavo at Miguelito. Ngumiti si Gustavo, pilit. Kapag si Tanggol ang umangat, lilinis ang sistema. Ngunit sa kanyang mga mata, nagliliyab ang lihim na apoy. Sumigaw si Miguelito, puno ng galit. Kanselahin? Hindi si Tanggol ang solusyon. Biglang dumating ang balita. Inatake ang ambulansya. Sigawan ng mga nurse, putukan sa labas. Nakatayo si Tanggol at ang kanyang mga tapat na kasama sa daan. Hindi upang pumatay, kundi upang magprotekta. Ang tunay na kaaway ay nais patahimikin si Erica. Sa gitna ng bala, itinapon ni Tanggol ang katawan sa harap ng ambulansya. Tinamaan sa balikat, ngunit hindi umatras. Dalhin siya sa ligtas na lugar, sigaw niya. Sa usok at dugo, lumitaw ang katotohanan. Sa kamay ni Erica ay kopya ng ledger, patunay na magpapabagsak sa Guerreros. Sa unang pahina, nakasulat ang pangalan ni Miguelito. Sa huling pahina, pangalan ni Roberto. Mga dokumento ng kasunduan sa proteksyon. Gumuho ang mundo ni Roberto. Sa takot, nagmadali siyang pumunta sa ospital. Nakatayo sa harap ni Erica, nanginginig ang tinig. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano matatapos ito. Mahina ang ngiti ni Erica. Lalabas ang katotohanan, kahit sino pa iyon. Samantala, dinukot si Lucio. Sa madilim na silid, hinarap siya ni Don Gustavo. Akala mo tapos na? Malamig na wika. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Dumating si Tanggol, duguan ngunit matatag. Tapos na ang pagtatago. Panagutin na ang Guerreros. Sa huling eksena ng gabing iyon, nagsanib ang mga ebidensya, nagharap ang mga lihim, at nagsimula ang tunay na digmaan. Hindi na ito politika lamang. Ito'y konsensya laban sa kapangyarihan, dugo laban sa kasinungalingan. Bawat bala, bawat luha, bawat yakap ay may dalang matinding sakit. Sapagkat marami pang lihim ang nakatago, marami pang pagtataksil ang darating. Nanatiling tanong, kapag lumabas ang katotohanan, sino ang unang babagsak? Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.